Yun po mga parents ng 4 to 8 years old, wag po kayong matatakot kung narinig nyo pong ihahabilin sa office. Ano? Kasi we're having our kids church po doon. Yun po ang ibig sabihin ni Raven. Ayan. Ba't gaki bumababa? Ang bigas ito mataas. Okay. Ayan. Sinong sumabutahe sa akin? Maluwag na. Sana all. Yung mga polo ko, masikip eh. Okay, magandang umaga po. Sige na anak, nakikita nilang mas pogi ka sa akin, tama na. Ayan. Okay. So again ha, wag po kayong matatakot kasi sabi, yun pong mga bata, 4 to 8, ihabilin nyo po kay pastora pa ha, parang pastora. Sa office. Okay, matatakot ha. Yun po ay kids church. At nabanggit din po ng ating announcer kanina no, na yung mga hindi daw po maka-attend ng Sunday ay pwede raw umattend ng Wednesday. Ano, ay ika-clarify ko rin yan ha. Magkaiba po ang Wednesday at Sunday. Kaya mas maganda kung naa-attendan po natin pareho. Ano, iba, sinasadya ko talagang magkaiba. Nakaka-bless din naman ng Wednesday, pero iba ang Sunday. Okay? Kaya kung ganun po yung naging dating nung aking sinabi before about midweek service, ay ika-clarify ko lang po, hindi po alternative ang midweek service para sa Sunday. Okay? Iba po yung mismong gathering natin ng Sunday. At maganda rin naman yung Wednesday. Kaya kung hindi daw po available pag Sunday, make yourself available. Iyon talaga yon. Okay? Ayan. So, by the way, sino nga po uli yung mga new friends? Hindi ko na masyadong napansin kasi nag-proceed na sa announcement eh. Sino po yung mga new friends? Tapos every Sunday po, meron po tayong, hindi ko masyadong napansin. Can I see your hands? Yung mga new friends po. Ayun, lalapitan po kayo ng ating mga kasama rito and they will welcome you. Talagang kami po ay excited na makasama namin kayo dito. We're so happy to see you. Ayan. Thank you so much kay Lord sa inyong mga buhay. Ayun. So once again, welcome na welcome po kayo dito. Welcome home. Ayan. Ituring nyo po itong inyong bahay. Okay? Huwag po kayong tutulog. Pag sinabi ng iba, ituring nyo po ito inyong bahay, nakakatulog yung iba. Ano? At least ituring nyo po itong bahay. Yun po ang sabi ko. Yung iba kasi pag welcome, ituring nyo pong bahay nyo ba to? Yung iba ganun na eh. Okay. So itutuloy po natin itong ating series entitled Abba Father, o ibig sabihin po My Father or God the Father. At dadako na po tayo sa pinakahuling part po nito. And that is number 5. Napag-usapan natin ng mga nakaraan na ang ating Diyos ay hindi lang natin basta Diyos, kundi siya ating Ama, siya ating provider, etc. At kinukuha po natin ito from the prayer or we can say guide ng pagpe-pray na si Jesus mismo ang nagturo na makikita po natin in Matthew chapter 6. At ang sabi nga po ni Jesus doon ay, Our Father, who are in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive our sins. Napag-usapan natin last Sunday that God is also a forgiving God, as we forgive those who sin against us. At nadako po tayo sa verse 13 at makikita po natin yan, diyan sa screen, Matthew chapter 6 verse 13, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, pag-usapan din natin, hayaan yung magpakilala pang lubos ang Diyos sa ating mga buhay, that our God is also our protector. God is our protector. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. Nagpapakumbaba po kami, humihingi ng tawad sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan. Forgive us, O Lord. Cleanse us with your blood. And thank you, Lord Jesus, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for your blood that cleanses us from all our unrighteousness.
Today, Lord, we come to worship you. We come to bless and honor your name. We come upang makarinig, matuto sa iyong mga salita. Salamat, O dear Holy Spirit, for dwelling upon our midst, for teaching us today, for imparting to us the knowledge and wisdom na nanggagaling po mismo sa inyo. Salamat po. Turuan niyo po kami. Ayaw po naming makarinig ng tinig ng tao. Gusto po namin makarinig ng pangungusap mo. Pagpalain niyo po ang labi ng inyong lingkod as I preach your word. Bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we are praying, declaring na sa biyaya po ninyo, lahat ng aming mapapag-usapan ay maging malinaw, maunawaan po namin, maging crystal clear, na mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, mula sa pinakadatihan na hanggang sa pinakabago, maunawaan po ang lahat ng aming mapapag-usapan. Thank you, Holy Spirit, for enabling us na maunawaan ang iyong mga salita. Teach us, dwell upon our needs. We need you. Be with us. Thank you so much, Lord. And we are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. Wala pong ibang mahahayag, matataas, mapapapurihan, maluluwalhati, makikilala, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Thank you so much, Father. Reveal yourself, Abba, that you are our protector. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Everybody say, God is our protector. Yan. Alam niyo kung napakahalaga ng may protector. Sino po rito yung ang mga phone po nila ay may protector? Diba? Naalala ko po noon, nagmamatigas ako. Ayaw ko kasi hindi po kasi ako panatiko ng mga rubbery materials. Maarte po si pastor. Nababahuan ako. Arte hindi man pogi. Yain na. And anyway, ayoko. Kaya nanindigan po ako noon doon sa isa kong phone, nasabi ko, hindi ko lalagyan talaga ng protector yan. Dahil ika ko naman sa sarili ko, ako'y maingat. Ang problema, minsay nabitawan ko ho at nahulog. At talagang hindi patagilid o patalikod, paharap. Saya. Kaya mahabang panahon po na ang aking cellphone ay parang alam niyo yung tinitingnan ng mga taga disaster organization, yung parang mapa ng fault line, yung gano'n. Ganun ho ang cellphone ko may mga crack. Bakit? Kasi nahulog, walang protector. Okay? Kaya po, anong lesson? Ang wala lang. Hindi po, may lesson po doon. Ang lesson po doon, napakalaking bagay talaga na may protector. Ang cellphone, hindi lang ang cellphone, maging ang tao. Okay? Kasi nga maraming pa-fall pag nahulog ka at walang protector, yari ka na. Diba? Sabi mo dyan sa iyong katabi, maraming pa-fall. Babaitan ka, i-chat ka, sa hatid sundo ka, tapos sasabihin sa iyo, friend lang pala, pa-fall. Kaya maganda may protector. Okay? At hindi lang po yon, sa larangan ng buhay, iba't iba ang ibig sabihin at klase ng pagkahulog. May nahuhulog sa kasalanan, may nahuhulog sa bitag ng kaaway, may nahuhulog sa panlilinlang ng kung sino man, di ba? Dami-dami mga nagte-text sa iyo, magpadala ka lamang ng 50 pesos na load. At ikaw para maklaim mo yung iyong premium 500,000, mauto. Daming ganon, pero natatawa tayo, pero merong kumakagat sa ganon. The good thing is, God is your protector. Sabihin mo sa iyong katabi, protector mo si Lord. Diba? Kahit naman sa negative side, pag isa pang naiisip mo pag naririnig mo yung protector. Di ba parang politika? Parang, ba't hindi natatanggal sa serbisyo yan? Matibay ang protector niya. Di ba? Di ba? Kaya kahit sa negative, nakikita mo ang advantage ng may protection. Everybody say protection. And going back to our verse, which is Matthew chapter 6 verse 13, isa po sa itinuro ng Panginoong Hesus sa atin na ipinagpe-pray natin ay ito, ang hingin natin ang pag-iingat ng Diyos. Sabihin mo nga, kay Lord hinihingi
ang pag-iingat. Diba? Yung iba kasi, kung kani-kanino hinihingi ang pag-iingat, kung kani-kanino iniaasa ang proteksyon. Sabi nga nung babaeng in love, you are my first romance, please be careful with my heart. Diba? Ayun, ipinagkatiwala sa lalaksot ang puso niyang babagong umiibig at diyo nung nahulog, iniwan. What is my point? Itinuro ng Panginoong Jesus mismo sa atin na when we ask or long or look for protection, hanapin mo sa Diyos. Amen? The good thing, isa pa, ang Panginoong Jesus din na may sabi in John chapter 10, verses 28 to 29. Tulungan nyo nga po ako magbasa. 1, 2, 3, basa. I give them eternal life, and they shall never perish. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Wow! Sabi mo nga sa iyong katabi, wala pala raw makakaagaw sa'yo sa kamay ng Ama. Ganong mag-ingat ang Diyos Ama. Hindi ko na pinasasabi yon. Ganong mag-ingat si Lord sa mga anak niya. The question is, continuation po ito nung ating topic last Sunday, the question is, nakauwi ka na ga sa iyong Ama? Di ba? Sino yung mga prodigal son and daughters dito noon na nakauwi na kay Abba Father? Diba? Yung iba hindi pa ata umuuwi. Diba sabi nga ni Abba Father sa atin, uwi ka na nak, hindi na ako galit. Diba? Hindi naman talaga galit ang Diyos. Galit siya sa kasalanan, pero hindi siya galit sa mga nagkakasala. Talaga, Pastor? Ibig sabihin, hindi siya galit sa mga magdanakaw, hindi siya galit. Galit siya sa kasalanan, pero mahal niya ang sinner. God hates sin, but loves the sinner. Not because they are sinning, but because God loves everyone. Okay? Don't get me wrong, baka akala ninyo yung kaya mahal ng Diyos ay dahil nagkakasala. Hindi. Mahal ng Diyos ang lahat. Kahit pa sa panahong tayo nagkakasala, mahal tayo ng Diyos. Are you there? Ano? Pero hindi naman nangangahulugang ito-tolerate niya tayo. That's why merong correction. That's why may pagtutuwid. That is why merong mga ganitong gawain na kung saan napapag-usapan ang salita ng Diyos, ang kalooban niya, at napapaalalahanan tayo. Okay? So, ano sabi rito? Wala raw makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Diyos. Isang napakagandang bagay din na gusto ko makita ninyo rito, church. Sino ho rito yung isa sa dahilan kung bakit takot ka o ayaw mong magluluwas ng Maynila ay dahil ng mga snatcher? Hindi ka takot dahil tropa-tropa. Okay? Naalala ko ho nung lumuwas kami nung isang araw ni Mrs. ni Pastora, hindi pa ho ako sanay mag-drive sa Maynila, kaya ho nag-commute ho kami. Pagsakay ho namin ng jeep, mula Buendia going Quiapo, may sumakay hong binatilyo na pagkakapayat-payat, ay may dalang basahan at nagpupunas ng sapatos. Kami naman ni Pastor matagal na sa Manila. Kami na may sanay din na diyan. Nakakagulat pa rin nga lang hanggang ngayon. Yung biglang may aakyat na gayon, pupunasan ng sapatos mo. Tapos manghihingi. Di syempre, hindi naman tayo nang to-tolerate ng ganyan. Ano? Kaya ako, ewan ko ha, ako pinipili ko, binibigyan ko. Pagka naman pwedeng maghanap buhay at kapakalakas pa, hindi ko tinotolerate. Tapos sinasabi ko, ikaw ay maghanap buhay, kaya mo yan. Kang umasa sa hingi. Okay. So, going back to sa aking tinuturo, ay di kami cautious na mga mag-asawa. Kasi syempre, walang nagbibigay, baka mamaya, manghanggit ito. Di iningatan ni Pastora ang bag niya, iningatan ko naman yung asawa ko. Mahirap na. Makuha asawa ko, hagyan may napaibig sa akin. No. To make the long story short, we're cautious. Ayaw natin nung tayo ma-i-snatch yan, mananakawan. Pero, ano ang sinasabi ng Panginoong Jesus dun sa verses na binasa natin a while ago? Wala raw makaka-snatch sa inyo sa kamay ni Abba Father. Ano sabi ko?
wala raw makaka-snatch sa atin sa kamay ni Abba Father. Amen? Ano ibig sabihin niyan, church? Church, grabe ang nag-iingat sa'yo. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, may lalang ng lahat, Siya ang nag-iingat sa'yo. Pwede bang i-high five mo yung katabi mo at sabihin mo, grabe pala yung nag-iingat sa atin? Okay? Sino pong naniniwala na lahat ng tumanggap kay Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon at tagapagligtas ay iniingatan ni Abba Father? Kung naniniwala ka, then dapat hindi ka na matatakutin. Dapat hindi na tayo masyadong nag-aalala sa buhay. Okay? Ang mga magulang, medyo guilty tayo dyan, ano? Hindi ko na-accept ang sarili ko dahil ako mismo at tatay na rin eh. Medyo guilty tayo dyan. Lalo na nung mga maliliit pa talaga yung mga anak natin, di ba? Ngayon kasi medyo iba-iba na eh dahil kung meron mang mga threats or kinakatakutan tayo, ay dahil sa sila'y malalaki na, ibang klase na, ibang bagay na. Ano? Pero nung maliliit, di ba? Parang naalala ko noon yung mga very first steps ni Elise, very first steps ni Queen. Ako ang kabado. Kabado talaga ako. Lalo na yung pagka sa simento na lakad, sa simento, gagayang ganyan. Yung mga unang naglalakad. Kabado talaga ako, promise. Talagang, ako yung nagpipreach na trust God. Pero nung mga time na yun, parang hindi ako makapagtiwala kay Lord. Parang lagi gusto kong hawakan, pigil-pigil naman ako ng iba. Sabi, hindi matututuya. At ito napansin ko, grabe ang pag-iingat ni Lord. Maraming beses ko pong na-witness ng mga anak ko, nung sila po yung nagsisimulang maglakad, tutumba na ng paharap. Ako'y hiyaw na. Paano humiyaw si pastor? Hindi, ganyan. Narito pala si Brad Jason, nakalimutan ko. Yung anak ko! Babagsak paharap! Aba, sino ba namang, wow, hallelujah, babagsak ang anak ko. Sino yung matutuwa, no? Paharap, ha? Magtataka ka na lang. Dahil pagbagsak, paupo. Pastor, ganun talaga. Sabi sa pinag-aralan namin niya, sa science, etc. Hindi. Pag-iingat yun ng Diyos. Pag-iingat yun ni Lord. Maraming beses ko nakita yun. At alam ko kayo may mga experiences din na ganun. Sabi nung iba, patay! Patay agad, dadadapala, patay. Baguhin nga natin ating mga sinasabi, ating mga expression. Pwede po ba? Patay agad. Life and death is in the power of your tongue. Okay, lalayo ako. Kailangan ko matapos ito dahil sabi ko last part na. Ay di, marami. Yung mga adult version naman ng pag-iingat ng Diyos. Yung naiyak ka kasi hindi ka pumasok, hindi ka na-qualify doon sa agency na nagpapadala abroad, umiiyak ka, etc. Tapos parang medyo tampo ka na kay Lord, etc. Tapos mamaya mabalitaan mo, scammer pala, buti na lang di ka nakapagbigay ng pera. Yung mga ganung bagay, si Lord ang nag-iingat. Sabihin mo nga, God is my protector. Ngayon po, meron akong 2 chapters ng Psalm na ating aaralin. Okay? Kaya brace yourself. Kasi, dire-diretso na ito, mabilis ito. Simulan natin sa Psalm 121 verse 1. Sabi po roon, I look to the hills, where will I find help? Sabi ng psalmist, ako ay napatingin sa matataas na lugar at hinahanap ko ang tulong, naghahanap ako ng tulong. Okay? Alam niyo po kung bakit sa mga hills nabanggit ng psalmist na doon siya tumitingin at doon naghahanap ng tulong. Okay? Kasi po, ang mga high places po during that time in the place of ancient Israel represents protection. High places. Kaya nga, 'di ba, ang yabang ng Jericho nung panahon ni Joshua kasi meron silang wall. Ay, hindi niyo kami mapapasok, bahala kayo sa buhay ninyo. Gaano daw kakapal ang wall of Jericho? Pwede daw mag-park sa ibabaw ang 2 kotse na magkagayang.
Ganyong kakapal ang wall of Jericho. At ang taas pa. Okay? Kaya sila, yun ang kanilang means at pinaghuhugutan ng protection. But nakita naman natin, giniba yun ni Lord. Pero anong punto ko? Yun ang kanilang kaisipan patungkol sa tulong o pag-iingat, high places. Ano ang application nito sa ating mga buhay, church? Whenever you are facing or you are threatened by a danger, ano ang pinaghuhugutan mo ng sense of peace or sense of security? Nakalak naman ang mga bahay. Nakalak naman ang mga pinto, di ba? Di ba? Sino yung kasing OC ni pastor na nakakailang beses nag-check ng pinto, bintana, gasol, bago matulog? Naku, napaka-OC ko ho. Para nakakailan akong kache-check ng gasol. Kaya pag gagamitin na ni pastora bukas, hindi mapihit-pihit sa sobrang higpit. Nabago na ho yun, nababago na, nalelesen na. I am learning to trust God. Pastor, grabe. Pastor na, but you're still in the process of learning to trust God. Yes. At naniniwala akong marami rin dito ang hindi mahihiyang umamin na hanggang ngayon you are still in the process of and learn how to learn to trust God even more. Tama ba? Okay. At least, damay-damay naman yan lagi. Okay. So, ano ang pinaghuhugutan mo? Ano ang tinitingnan mo? Ng pag-iingat para ikaw ay maingatan. Okay? Hindi naman po nangangahulugan na sinasabi ko sa inyong ang talagang nagtitiwala kay Lord ay tutulog akong bukas-kas ang pinto. Hindi yung gano'n. Ay, wisdom din naman. Kaya nga may pinto. Baka naman ma-exage o ma-extreme, J1 culture, we are not extreme. Yayaan ko, buhayin ko na yung gasol na yan. Ayos lang yan, ang pag-iingat ko sa Diyos. Oo nga, pasa Diyos ka na, maniwala ka, pag ng trabaho mo. Pero, anong punto? Ang punto, oo nga't merong mga ganyang bagay, pero do not dwell or do not put your hope, do not put your trust, your security sa mga ganyang bagay. Okay? Always remember that safety is not the absence of danger, but the presence of the Lord in your life. Ulitin ko ha, safety is not the absence of danger, but it's the presence of the Lord in your life. That's safety. Okay? Kaya, huwag mong ibubuhos ang iyong pagtitiwala sa mga gayang bagay. Pagpatuloy, verse 2, I look to the hills, where will I find help? I will come from the Lord. It will come from the Lord, who created heaven and earth. Nililinaw nung psalmist, hey, oo nga't ako'y napapatingin sa mga means of protection, kagaya natin, di ba? Pero gusto kong maging malinaw at ina-acknowledge ko po, Lord, na kayo ang source o pinanggagalingan ng aking tulong, ng aking protection. Okay? Kaya, again, hindi po masama hindi po masama na meron kayong mga security means, di ba? Sino yung may mga CCTV pa? Okay lang po yan, walang problema. Afford mo naman eh. Ang masama ay yun ang CCTV, pero walang maibili ng bigas, yun ang masama. Ayun eh. What else? Iba't iba rin po, hindi naman laging physical o katawan lamang iniingatan, di ba? Meron din naman po mga pag-iingat sa finances, etc. Once again, si Lord ang nag-iingat. Verse 3, the Lord is your protector. Everybody say, the Lord is my protector. And He won't go to sleep or let you stumble. Oh, hindi ko na pinasasabi yon. Ano sabi riyan? Ang Diyos daw po ang ating tagapag-ingat at hindi daw siya natutulog. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi natutulog si Lord. Ay, nagising na ga. Dahil medyo parinig din yun eh. Meron mga nakikita, patuka-tuka kayo na, agang-aga pa eh. Ang kagandahan po kapag ang Diyos ang hinayaan mo, hinangad mong mag-ingat sa iyo, si Lord hindi natutulog. Okay. Sino yung mga may baby? Bakit may nakita akong binata pa ay nagtataas ng kamay? Ano bang tawagan nyo? Baby? Be? Sheesh! Nagturo po ako sa youth camp ng Rosario.
tinuruan ko sila ng magandang tawagan. Pag lalaki, blue. Pag babae, berry. Blueberry. Yan naman. Umay kayo, ano? Pag di ka pa corny, di ka pa in love. Mapapansin mo kahit pa sa papakaseryosong tao, pag yan ay na-in love na, corny na yan. Diba? Baka may nakita kayo nung kanina, nung nagpe-praise and worship, gagayang-gayang pa, umiiyak pa. Sasabihin mo naman, ang corny, kasi in love na yan. Ganon talaga. Okay. So once again, ang kagandahan po kasi kay Lord, hindi siya natutulog. So going back, sino yung mga may baby? Oh, ayun. Baby. Ano ba? Okay. May sasabihin ako sa inyo, bakit ko binabanggit yung mga may baby? Yung pamangkin ko po yan, si Tardy, si Tabaching. Okay. Di ba ang desire nating mga magulang, maingatan yung mga anak? Di ba? May mga narinig akong kwento, bantay na bantay daw ang anak, natutulog, hanggang sa yung magulang nakatulog na rin. Paggising, nasa paanan na, malalaglag na. Yung mga ganyan, di ba? Sino rito yung talagang kaya mong bantayan ng anak mo 24/7? Hindi mo kaya, hindi natin kaya. Lalo na yung, sasabihin mong maliliit lang ang bantayan, nako, yung napasok sa school, hindi mo pwedeng, yung maghapon ka rin sa school? Good luck. Naalala ko nung si Queen po ay kinder, 3 oras lang ang pasok, inip na inip ako, hanggang sumuko na ako, bahala na si Lord sa iyo. Pero talagang nung una, nasa school ako. 7:30 to 10:30. Ang ginagawa niya doon, pastor? Hindi, nagbibilang ng gabok. Ako lang naman tao doon sa gym Nung una-unang mga araw, may mga momshies doon. Hanggang sa nawala na din sila. Mabuti pa sila, nagtiwala sila kay Lord. Ako hindi ko mapagtiwala ang anak ko. Kainaman ng pastor ninyo. Hanggang sa sumuko na rin ako. At sinabi ni Lord, napaano gang anak mo? Napaano? Wala po. Top 1 po. Uwi na. Ewan ko ba? Masyado akong nagpo-protect sa anak. Siguro kasi ganun talaga ang ang nangyayari pag magulang ka na. Naalala ko pa nga noon, may narinig ako na ang bukang bibig ay hindi daw kagandahan si Queen. Panting-antay nga ko Panting-antay nga ako. Parang gusto kong hubarin ang pagkapastor ko ng mga oras na yon. At ngaling-ngali kong sagutin na, ikaw, maganda ka. Huwag niyong tingnan yung pangit na side. I repented. Okay? Humingi ko na ng tawad kay Lord John. Pero gusto kong makita ninyo kung gaano ang desire ng isang ama na hindi perfect to protect his sons or his daughter. Are you with me? How much more yung tatay natin sa langit, gantin din ang desire niyang ingatan ka. At ang Diyos hindi natutulog. Hindi siya kagaya ng mga magulang na antindi ng desire, ingatan ng anak pero nakakatulog pa rin paggising nasa ilalim na ng kama. Yung isang kapatid ko nagkukwento ganun nangyari sa kanya. Paggising daw nilang mag-asawa, nasa ilalim na ng kama si Tutoy. Ay, paano yun? Nalaglag doon na hindi nasaktan. Kaya nga si Lord ang nag-iingat. Huwag mong akalain laging ikaw. Oo, nag-iingat tayo, pero hanggang saan ang kaya ng pag-iingat natin, mga magulang? Pag yung mga yan nakapasok na sa school, pag yung mga anak mo ay natuto ng magsinungaling, pag yung mga anak natin ay napabarkada na, pag yung mga anak natin hanggang saan ang kaya mong pag-iingat? Wag naman kayong, baka naman magka-anxiety attack yung mga magulang dito, ha? Kat. Baka naman, oo nga, hindi gayon ang ibig ko sabihin dito. Ang ibig ko sabihin, church, learn to trust God. He is the one protecting our family. Ano pa? Verse 4, the protector of Israel does endorse or
ever get drowsy. So yan ay about pag antok-antok din, hindi siya nakakatulog, hindi nawawala sa eksena ang Diyos. Kaya napakasarap na siya ang asahan mo ng pag-iingat. What else? In verse 5, the Lord is your protector. Gusto ko maraman nyo, church, pag may inuulit-ulit sa Bible, pag hinayaan ni Lord na may maulit-ulit na salita or praise, ibig sabihin nun, yun ay mahalaga. Yun ay idinidiin. Di ba? Mga anak, sino rito yung ang nanay mo kung magbilin 10 times? Babantayan mo si Naeng ha, iniin na yan. Yes, ma. Oy, chinek mo na ga, yung titingnan nyo si Naeng, iniin na yan, ma, wait lang, wait. Ayan, ang mahalaga, ang mahiwagang salita ng mga kabataan, wait. Okay? Ay, kamusta gayong yung pinatitingnan ko sa iyo? Alin ka po yun? Yan na nga ba kasi sinasabi ko sa iyo? Yung sinaing, painin na yan. Ano punto? Bakit paulit-ulit? Bakit idinidiin? Kasi mahalaga. At ngayong araw na ito, ang paulit-ulit idinidiin ni Lord, dito pa lang sa chapter na ito, the Lord is your protector. Sige nga, palakpakan mo si Lord. Kanina pa yan Tuloy basahin natin verse 5. The Lord is your protector. There at your right side to shade you from the sun. Everybody say, iniingatan ako ni Lord sa araw. Nung ito'y binabasa ko, sabi ko, ba't naman ako iingatan ni Lord sa araw? Tapos kung itutuloy niyo yung verse 6, makikita niyo rin, iniingatan ka naman ni Lord sa gabi, sa buwan. Naisip ko, threat ba yun? Ba't ako iniingatan ni Lord sa araw? Hanggang naalala ko, di ba ang araw nga pala ay may UV rays? Di ba? Ano nga ang ibig sabihin ng UV rays? Ultraviolet rays. Di ba? At iniingatan tayo ng ozone layer. Di ba? Naks naman. Kala mo nag-aaral din si pastor Iniingatan tayo ng ozone layer. Against sa UV rays. Tawan-tawa si pastora kanina sa akin. Tinatanong ko kasi, mahal, ano ibig sabihin ng UV rays? Yung gayon, ultraviolet rays? Oo, bakit? Hindi, kiniklear ko lang, baka kasi ultraviolet rays. Sabi mo nga, ultraviolet rays. Hanggang napagtanto ko, may sense. Kasi nga naman, talagang hindi daw talaga inaalaw na pumasok yan sa earth. Hindi po pwedeng tumama direkta sa atin yan kasi makakasama. Violent nga Ano? Okay? Para siyang joke na para siyang may sense. Ganun. Na para siyang walang sense. Pero ang point ko, kahit doon, iniingatan ka ng Diyos. And imagine, that time, hindi pa naman nila kabisado yung mga science na yan. Pero may idea na ang author kung saan ka iniingatan ng Diyos sa araw. Imagine kung walang pag-iingat ni Lord sa iyo sa UV rays. Ay baka tayo'y tusta, malutong na yung katabi mo. O kaya naman, kung walang pag-iingat ng Diyos, di may mga sakit karamdaman. Imagine that. Sabi ng mga scientists, thanks to our ozone layer. Ozone layer ka dyan. Si Lord ang nag-iingat sa atin. Bakit? Ba't ko nasabi? Sabi nga nilang mga scientists na yan, butas na daw ang ozone layer. Nung nasunog ang ozone disco, hindi na, nag-react lang yung mga titos and titas. Yung mga youth hindi alam. Anyway, yain na. Napapaghalata si pastor. Yung ozone layer daw natin butas na. Ini-imagine ko, sino pala po ang nakakaalam kung saan nakatapat yung butas? You see? Diba? Uukay ng pag pinag-aaralan, nabubutas na ang ozone layer. Pero walang nagtanong sa atin sa teacher, saan tapat how? Diba? Ganong ka-curious si pastor? Saan yung tapat para hindi na tayo magbabakasyon doon? Anyway, sa Pilipinas, wag naman. At kahit pa, alam nyo, hindi ako takot. Bakit? Si Lord ang nag-iingat. Iniingatan ka ng Diyos sa mga harmful things. Yun din ang isa pang lesson dyan.
Iniingatan tayo ni Lord sa mga makakasama sa'yo. Sabihin mo nga, iniingatan ako ng Diyos sa mga makakasama sa akin. Have you ever wondered, ang dami-dami mong ipinag-pray na hindi ibinigay sa'yo, na malamang ay dahil makakasama sa'yo kung ibibigay sa'yo? Pastor, hindi naman po masama yung hinihingi ko. Oo nga, pero baka hindi ka pa handa. Na kapag ibinigay sa iyo, baka sa halip makabuti, makasama. Are you there? Diba? Yung paiyak-iyak, ay, hindi, Lord naman, alam mo namang mahal na mahal ko siya. Diba? Paiyak-iyak ka pa. Alala ko na ako'y teenager eh. Paiyak-iyak pa ako dun. May kural ho kami ng baboy, malapit sa bahay, wala hong laman. Siyempre, alam mo, humalo ako sa baboy. Ay ako may inihahatid nung, ay di napagalitan, ganamang teenager, kakere-kere. Ay di ito na, hindi ako maunawaan ng mga magulang ko. Ay, nag-iinarte, punta ako doon sa may kural na bakante, ako nag-iiyak doon, kakasura. Pag naaalaala ko, talaga ako'y narurumi sa sarili ko. Pero that's part of growing up. Ano? Nako, nung nakita-kita ko naman yung nihahatid ko ngayon, sabi ko, buti na lang ako'y napagalitan. Sama ng ugali, ano? Pero ito ang point ko. Marami. Maniwala kayo, maraming bagay hindi ipinagkaloob sa iyo, miski pa sa tingin mo'y maganda, mabuti. Kasi hindi nga makaka-good sa iyo, hindi makakabuti sa iyo. Alam niyo ba kung paano mag-ingat ang Diyos? Tanungin niyo ako, Pastor, paano mag-ingat si Lord? Na kahit sa mga bagay na pinakagugusto mo, iingatan ka niya. Paano mag-ingat si Lord? Sukdo lang kahit sa sarili mo, iingatan ka ng Lord. Alam mo ba ang pinakamatinding threat talaga sa buhay ng tao? Ay sarili mo. Kasi pag nakagusto tayo, gustong-gusto, sukdo lang baliin ang kamay ni Lord. Sabi ni Lord, parini tayo. Hindi Lord, di tayo, gusto ko aray. Sige na Lord, baka naman makukuha sa pakiusapan yan. Magpapasting ako Lord, magpapasting ako. Mag-church na ako lagi Lord, ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. Bigay mo lang siya sa akin. And minsan, yung perfect will, nagiging permissive will. Permissive, pinermisuhan na lang kasi ang kulit-kulit natin. Ano? Kaya minsan, sige na nga, o sige. Ang pag-iingat ko pa rin ay nasa iyo. Go, pagbibigyan ka. Lord, sinaktan niya ako. Iyan na nga. May nagtatawanan doon. Ano? Mapapansin ko, pag sinabi ko yung sinaktan, ang babae hindi nagre-react. Mga lalaki lagi ang nasasaktan. Ganon ba talaga, boys? Kala ko panahon lang namin ni na Brad Jason yun, hanggang ngayon ba tayo pa rin? It's about time, mga kalalakihan. Wag na tayong laging napofall, ha? Ang bilis kasi nating mag-assume. Mga asumero. Nabigyan lang ng load eh. Mali naman ang number kaya napasin. Niloadan niya ako. Gusto niya ako makaka-text. Gusto niya ako makaka-chat. Sabay nag-chat. Pasuyo na po, pabalik po nung load. Okay. Sana naman may natututunan tayo, hindi yung mga gayon ng ating natatandaan. Ano? Once again, on verse 6 naman, you won't be harmed by the sun during the day or by the moon at night. Teka muna. O sige, given na yung araw. May UV rays, kailangan maingatan tayo doon. Pati ba naman sa buwan? Iingatan ka? Ba? Oo nga. Napagtanto ko, oo nga, kahit sa buwan, iniingatan tayo ni Lord. Kahirap kaya nung may yung binubuwan. Alam niyo yun? Yung ibang natawa alam, yung mga kabataan hindi masyadong alam, yung dinadaanan, yung binubuwan. Kahirap nun. By the way, seryoso na ito ha. Pag may kilala kayong dinadaan, yung binubuwan, yung parang dinadaanan ngayon, parang nagkakasapi, sama nyo dito sa church, ipagpe-pray natin. Hoy, seryoso ako. Arami kong kilala yung mga binubuwan dati diyan. Ngayon ayos na. Meron ako nakita yung mister, inakbayan yung asawa, ibang daan yan. Iba yan, toyo ang tawag niya. Yun daw mga misis, hindi naman lahat, ano.
para daw adobo. Kulang pag walang toyo. Ayun. Ang asawa naman daw lalaki, parang adobo rin. Matapang sa suka. Ay, saan tayo iingatan ni Lord? Sa buwan? Diba? Okay, balik tayo. Counting science. Alam nyo, maganda talaga yung science at saka yung faith. Hindi pinaglasalpok, hindi pinaglalaban. Dapat may nagko-complement yan. Maraming bagay na hindi mo may paliwanag spiritually. Pero with the aid of science, nagiging malinaw at nagiging mas madali sa ating i-absorb. So, sino ba sa tingin ninyo ang tawag dyan? Ang may kinalaman o may kagagawan ng mga changes sa tides? Alam niyo ba yung mga tide? Sino yung mga mahilig mag-swimming? Diba? High tide, low tide, diba? Sa tingin ninyo, sinong responsible dyan? Ha? O yung mga pumasok, yung mga absent, hindi alam. Yes, it's the moon. Siya ang responsable sa pag-pull. May gravitational pull, grabe siya. Di ba? Hinihigit-higit niya yan, kaya nagkaka-high tide, nagkaka-low tide. Ano ibig ko sabihin? May ganyan-ganyon, may kayang gawin ng buwan, may nangyayari, may effect pa rin siya. At sino pa rin na nag-iingat sa atin sa mga kung ano-anong ginagawa ng buwan? Ang Diyos. Are you there? Diba? Ikakagaling-galing yung kabalitaan na ang iyong kapitbahay, aswang, o hindi bumibilog yung buwan, iniingatan ka ni Lord. Hindi siya nagtatransform. Are you there? Oh. Iniingatan ka ni Lord kahit sa gabi. Isa pang kapahulugan nito, ang pag-iingat ng Diyos kahit sa gabi nararanasan natin. Ang hirap kasi di ba may mga bangko o may mga establishments, maghapon may gwardya, sa gabi wala. Di ba? Meron din namang meron, pero meron ding wala. Ang hirap kayang iaasa mo yung business mo, tas walang gwardya rin sa magdamag. May threat. Sabihin mo nga, pag gabi, may threat. At unawain niyo po itong psalmist, syempre, hindi naman sila nabuhay sa panahon natin. Iba ang threat doon, living in a desert, wherein may mga wild animals doon. Hindi yung malalaki lang ang katatakutan mo eh. As small as desert scorpion, matatakot ka. Diba? Naalala ko yung kwento ng mga nag-Middle East. Ang takot nila sa gabi pag matulog. Bed bugs. Surot. Surot. Ano nga yun? Surot nga, ang bed bug. Surot nga, no? Pastor, uay naman ng mga nasa Middle East na yun. Bed bugs lang. Yung bed bugs, di garning kalalaki. Yung garapata? Malaki pa. Kasi mga nakapag-Middle East dito. Di ba yan, si Brother Ray pala. Ang lalaki ho kaya ng bed bugs doon. Talagang pag medyo payat-payat ka. Pag kinatulog, pag gising mo bukas, talaga mas payat ka pa. Pag kinapupog ng mga yun. Imagine, tutulog ka na lamang may threat pa rin. No wonder iniha-highlight ng Diyos sa kanya salita. Miski sa buwan, o ibig sabihin niya, miski sa gabi, ang pag-iingat ko nasa inyo. Come on, give glory to God. Hindi natin kayang ingatan. Sino ho rito sa pamilya yung nagro-rotation kayo ng pagbabantay sa bahay? Diba? Yung mga tipong, ikaw, cellphone ka rin lang naman ng cellphone. Ikaw ang panggabi, ikaw magbabantay, huwag ka tutulog, magdamag kang nakabantay sa atin. Bukas ng umaga ka na lang matulog, ako naman ang bantay, hindi ako papasok sa work, off ko. Meron ba ganun, yung nagro-rotation? Wala naman pabayaan yung bahay ninyo. Sa gabi, lahat tayo tutulog na. Pak, tulog. May nagbabantay. Yun daw aso, pinakain mo ng madami nung gabi, tulog din. Wag daw bubusugin sa gabi yung aso yan, dahil hindi daw magbabantay yan, tutulog lamang. Ikaw kaya magpakainan. Pag kumakatulog ka, di ba? Si Lord na nag-iingat sa gabi. Napaka-carefree natin, hindi naman careless napaka-carefree natin sa gabi. May Diyos na nag-iingat. What else? Verse 7, the Lord will protect you and keep you safe from all dangers.
And on verse 8, the Lord will protect you now and always wherever you go. Kita nyo pa ulit-ulit. Iingatan ka daw lagi ng Diyos at hahayaan kang ligtas sa anumang kapahamakan. Iingatan ka ron ng Diyos ngayon at magpakailanman san ka man pumunta. Wow! May mga kapatid tayo nakapagbakasyon ng China. Diba? Praise God. China all. Diba? Kamusta doon? Ayos naman? Okay. Pinag-uusapan ba nila ang Philippines? Ba't dito pinag-uusapan ng China? Oh, ganon sila threaten. Business as usual, diba? Kaya wag nga tayong masyadong nate-threaten diyan. Pray. Keep on praying, pero wag mong pakaubusin ng energy mo at emosyon diyan. 'Di ba? Bawat minuto pwede kang kumita. Kung ikaw ay interesado, after service makipag-usap ka kay Sis Lenny sa kay Brad Jason. Ayos ba? Yun, basta open-minded ka. Okay. Always, the Lord will protect you now and always wherever you go. Hindi naman po nangangahulugan na ipapahamak mo ang sarili mo dahil may promise si Lord, kahit daw saan ako pumunta, iingatan ako ni Lord. Makapasok nga din sa mga iskinita ng Addition Hill sa Mandaluyong. Titingnan ko kung ako'y makakalabas din ng walang Sputnik na nakabaon. Huwag naman gayon. Yung magtatanong ka, Brad Chris, kailan uli kayo may alam na enkwentro? Kung isama mo rin yan, bakit ka sasama? Ay hindi, isanggalang mo ako at mahamamangha ka sa Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, iingatan niya ako kahit saan ako pumunta. Sabihin ni Chris, ay siya, magpa-pray ka kay pastor. Anong punto? Hindi naman porket may pangakong gayon. Itutuloy natin. Psalm chapter 91 na tayo, verse 1. Yan. Hinihimay ko ito kasi ito yung mga chapters na may kinalaman sa pag-iingat ng Diyos. Sabi rito, live under the protection of God Most High and stay in the shadow of God All-Powerful. Okay? So bakit nakita nyo may verb doon sa una? Yan, kanina science, ngayon English naman. Manda kayo, mamaya math na. Sabi rin live under the protection. Ano mapapansin ninyo? Ayan palang pag-iingat ng Diyos ay hindi for everyone. Natutuwa na kayo kanina no? Iingatan ni Lord. Kahit yung mga hindi ko naiisama, yung mga hindi pa nakakilala kay Lord na kamag-anak ko, iingatan ni Lord. Pag-iingat din naman dahil ang Diyos ay mahabagin, pero not yung katulad ng exclusive protection na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kasi may prerequisite. If we want to experience the protection of God Most High, we must live under His protection. At sa pagpapatuloy po, and stay in the shadow of God All-Powerful. Everybody say, shadow. Ano ba sa Tagalog yan? Anino. Diba? At ang sabi, we must stay in the shadow of God. Imaginein mo, how can you stay in one's shadow? Sige nga, how can you stay in one shadow? Sino rito yung noon na pagtripan nyo ng, wala lang, sundan ang anino. Yung mga nakapanood diyan ng Yu Yu Hakusho, yung niyayapakan yung anino, hindi makagalaw yung Di ba, napanood nyo yung series na yung yan? Yung part na yan. Anyway, pag sinabi mong you live under the shadow of God, ibig sabihin pala, kailangan lagi kang close. How can you stay in one shadow kung nasa malayo ka? Are you there? Unless ang shadow nung kakilala mo talagang maabot na EDSA. Anong shadow yon? Pero ibig sabihin lang nun, dapat lagi kang malapit. Sabi mo sa katabi mo, dapat malapit daw kay Lord. Those who will experience God's protection are those na laging malapit kay Lord. Are you there? Sinong nakikinabang ng proteksyon ng kapitan? Yung malapit kay kapitan. Sinong nakikinabang sa proteksyon ni Mayor? Yung malapit kay Mayor. Sinong nakikinabang sa proteksyon ng sino mang mga mayroong kapangyarihang nakakapagprotekta? Yung malapit sa kanila. Make sense? If we want to experience the protection of the Most High, stay connected to God. What else? When we said
Stay in the shadow, ibig sabihin nun, di ba pag, yan o, may anino, yan o, yan, example ha, tama-tama pala yan. Yung nasa likod ng anino ha, hindi ako kaputian, pero yan ang anino, makakonfuse pa kayo. Ayan. Pag gumalaw ba ako, naiiba yung pwesto ng shadow? Hirap naman tanungin ng mga re. Naiiba ba? Naiiba? Ho! Naiiba, no? Naiiba. Oh. Ano ibig sabihin? Church. Pag kumikilos yung may anino, may ginagawa siya, at gusto mong sumunod sa shadow nung sino man, obligado kang kumilos din according sa kilos niya. Tama ba ako? So, ano ibig sabihin ito? If we want to experience God's protection, kailangan ang move ni Lord ay move mo din. Kailangan ang ginagawa ng Diyos ay ginagawa mo din. Kailangan kung ano yung concerns ni Lord, concerns mo din. Are you there? At kung sino yung gumagawa na kung ano yung kilos din ng Diyos, sila ang nakakaranas ng pag-iingat ng Diyos. Ang problema kasi ng madami, iba ang pinapagawa at ang kilos ng Diyos, iba rin ang kilos natin. At doon napapahamak ang tao. Are you there? Kaya, make God's concerns your concerns. Hayaan mo kung ano ang move ni Lord, yun din ang maging move mo. Kaya kung ang move ni Lord ay, my will is that no one will perish, dapat ang move mo, ganun din, no one will perish. Kung ang move ni Jesus is, the Son of Man came to seek and save the lost, dapat ang move nating mga gusto rin makaranas ng pag-iingat ng Diyos is to seek and save also the lost. Are you there? Kaya thankful ako kay Lord sa buhay ng mga tao. You know who you are, hindi ko na kayo mention. Keep on bringing people to God. Blessed na blessed po ako sa inyong mga buhay na you're doing your best. Pinapagamit mo yung sasakyan mo, you're spending resources para lang makapagdala ng mga tao sa church, para makarinig din sila ng word, makakilala kay Lord. I am so blessed in your lives. And I am always thankful kay Lord sa inyong mga buhay. At alam nyo, sila yung mga tao na nothing to fear. Bakit? As long as they stay in the shadow or under the shadow of the Lord, they are protected. Amen? Kita nyo yung mga nagmimisyon, pasok sa mga bundok. Hindi sila takot. Sabi, mga cannibal yung naririyan. Hindi sila takot. Bakit? Confident sila because they are under the shadow of God, all-powerful. So that, what it means by stay in the shadow. Tuloy. Then you will say to the Lord, you are my fortress, my place of safety. You are my God, and I trust you. Diba? Ang ganda, ang ganda. Alam nyo, ang ibig sabihin niyan, if we want to experience, so ito, application na, no? Kanina, sinabi ko sa inyo, God protect us. Protect us in the morning, protect us in the evening, protect us in any sickness or diseases or danger. Ngayon, paano na may experience? Isa pang bagay na nakita ko, if you want to experience the protection of the Lord, acknowledge that your protection ay galing talaga sa Kanya. Di ko naman sinasabing i-give up mo na yung mga means mo to protect yourself, to protect your family, to protect your finances. Pero maging malinaw, i-acknowledge mo. Sabi nga rito sa ato sa Batangas ay, rumipiti ka sa Diyos. Repetihin mo si Lord, iklaro mo, Lord, ako'y may mga gate, ako'y may mga lock, ako'y may mga may mga financial securities, etc., may mga plans ako, etc., pero ang aking security ay sa iyo. Ang pag-iingat ng aking pamilya at ng buong tungkol sa akin, sa iyo ko iniaasa. Ako'y narepiti sa inyo, I'm making this clear, God, I am acknowledging you as the protector of my family. Wala nang iba, ikaw talaga yon. At yung iba pang mga nakikita ninyong ginagamit ko, Lord, ikaw, kasangkapan mo lang yun sa akin. Ikaw ang nag-iingat sa akin. Amen? So we need to acknowledge that He is our fortress, our place of safety, and put your trust in Him.
Verse 3, the Lord will keep you safe from secret traps and deadly diseases. Wow! Nakita ko nga naman yan. Nakita ko yan. Kung paano ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Nung panahon ng COVID, grabe, dami nagka-COVID. Pero kung hindi ka nagka-COVID, you are blessed. Kung nagka-COVID ka naman, pero nabuhay ka pa, you are blessed. Yung ibang nagka-COVID, di ba umuwi na kay Lord? Hari ngay kay Lord, umuwi yun. You are blessed. Verse 4, He will spread His wings over you and keep you secure. His faithfulness is like a shield or a city wall. Nakita nyo? Yung kahalintulad nung kaninang chapter, ano? They're putting their trust sa shield. They're putting their trust sa city wall. Pero ano sabi ng psalmist, at yun ang sinasabi rin ng Diyos sa ating lahat ngayon? Ang Diyos ang nag-iingat. You won't need to worry about dangers at night. Halos pareho sila, no? Or arrows during the day. And in verse 6, and you won't fear diseases that strike in the dark or sudden disaster at noon. Verse 7, you will not be harmed, though thousands fall all around you. Hindi ka raw mapapahama kahit palibo-libo na ang bumabagsak sa paligid mo. I remember, nabanggit ko sa inyo kanina nung panahon ng COVID. Alam niyo po, ang aking parents nagka-COVID. Si mama, si papa, nagka-COVID sila. At alam naman natin na nung panahon yun, dami namatay. Dami namatay. Hindi lang thousands. Millions ang namatay. Pero I thank God, hindi dahil may mga namatay ha, but I thank God sa pag-iingat niya sa aking pamilya, sa aking mga magulang. Bakit? Kasi, though thousands fall around them, they are not harmed. At kahit sa pamilya, almost every day dumadalaw po ako doon. Pero hindi naman ako talagang close contact sa kanila. Pero biyaya ni Lord, hindi ho ako nahawahan. Ang sabi naman ng ibang nakausap ko, Pastor, malamang naman ho yung COVID ay nag-attempt sa inyo, hindi lang kaya ang nag-iingat sa inyo. Yes, it's not about me. It's about the God na nagpo-protect sa akin, sa ating lahat. Diba? Ang daming namatay nung time na yun. Sabi naman ng iba, blessing bang matatawag, Pastor? Yun, ang laki-laki nga ng nagastos. Yes, may nagastos talaga. Ang laki ng gastos. Pero, di ba, come to think of that, yung time ng pandemya na may panggastos ka, ay hindi pa ba blessing yung? Di ba? Kaya, isa lang ang nakita ko rito. Isa lang ang nakita ko. Napakabuti ng Diyos. Even many people are harmed around you, the Lord will keep you and protect you at hindi ka mahaharm ng anuman o ninuman. Wow. Sige, palakpakan mo si Jesus. Malapit na po tayo matapos. Verse 8, and with your own eyes you will see the punishment of the wicked. The Lord Most High is your fortress. Run to Him for safety. Kanino ka tumatakbo? Pag nanganganib na, pag nagdedelikado na, pag nangangailangan na ng tulong na pag-iingat, kanino ka tumatakbo? Diba? Siguraduhin natin na kay Lord talaga. Kasi believe me, marami pang tinatakbuhan ng iba. Takbo sa Bombay, takbo sa 5-6, takbo sa kanino. Sinong tinatakbuhan mo? Takbo sa tiyang bagong dating. Takbo sa tiyong marami pang kalabaw. Come on! Yan ang katotohanan ng buhay. Marami pang tinatakbuhan. Marami pang, sabi nga dito sa ating sinusulingan. Marami pang pinupuntahan. Marami pang inaasahan. Church, siguraduhin natin that every time we need safety, we run to Him. We run to God. Last Sunday, we talk about God running to us. Diba? Na ang Diyos tumakbo, palapit, ang Ama, palapit sa atin. But this time, whenever we run to God. Okay? We run to God. Huwag laging ang takbuhan ay tao. Huwag laging ang takbuhay negosyo. May mga kilala ko, kapag walang-wala na, ay, bebenta na eh, sasanglaya. Huwag ganun. Run to God. What else? And no terrible disasters
will strike you or your home. Verse 11, God will command His angels to protect you wherever you go. Everybody say, angels are true. Angels are true. Hindi ho pambata ang angels. Baka kasi akala ninyo mga pambata lang, hindi tunay yan. Yes, may angels. At marami na po naka-witness dito. Hindi man nila nakita physically, pero nakita nila how the angels assist and manifest in the life ng mga Christian. Yung may pinagpe-pray ka, babagsak na, aalalayan naman ng mga nakakakita. At hihingin mo kay Lord, Lord, send your angels. Alalayan ito, wag ibabagsak ka ba? Iniaayos ang upo eh. Grabe. Para po sa ating mga new friends, JA1 San Jose, or the JA1 Church, we're moving in inner healing and deliverance. We're moving in signs, wonders, and miracles. Yan daw ang mga tanda ng tunay na disipulo. Okay? Kaya, hindi pwedeng i-claim ng marami na I am a disciple of Christ. Kasi, sabi ng Bible, these signs will follow. Ang mga tunay kong disipulo, these signs will follow. Ano yan? Na sila'y magpapagaling ng may sakit, na sila'y magpapalayas ng demonyo, sila'y magpapalaya ng mga etc. So, hindi po pwedeng magaling lang mag-preach, hindi po pwedeng magaling lang mag-life group o mag-discipleship o mag-cell group, kung ano man tawag dyan. Kailangan may signs and wonders and miracles. And even si Jesus, nung kanyang time, nakita nyo naman, hindi lang siya nag-preach, siya nagpapagaling, siya nagpapalaya. At kahit nung si Jesus ay bumalik na sa langit, nakita nyo ang move ng mga early Christians, sina Peter. Nadaanan lang ni Peter, gumaling na. You see that? And we are so blessed that that move of the Lord is happening in this place. That move of the Lord is happening in this church. Okay. So, what I'm trying to say, angels are true. They are true. They are the ministering angels na talagang isinusugo ng Diyos as aid para sa kanyang mga anak, sa mga nanampalataya sa Kanya. Yes, once again, angels are true. Pero, please lang ha, angels are true, pero huwag kang mag-pray sa angel. Pray to God. Di ba? Ako, yun na, ituruan ako dati ng ganong prayer nung bata ako. Hindi ko naman naintindihan, kaya kung ano yung aking salita at naintindihan, ganyan ako mag-pray, Angel of God, my judge and Jill, to whom judge shall you make me share. Ganyan, pray ako no. Please lang ha, do not pray to the angels, pray to God, that God will send His angels. Do not pray to angels. Are you there? Ang sabi ni Jesus, when you pray to God, pray like this. Diba? So when we pray to God the Father in the name of Jesus. Nothing more, nothing less. Do not pray to angels, parang awa nyo na. Baka naman dito pag minahabol pa ng aso, natawag pa kay San Roque ha. Okay. Sa pagpapatuloy po, they will carry you in the arms and you won't hurt your feet on the stones. You will overpower the strongest lions and the most deadly snakes. Iyan na nga baga. Yan ang sinasabi ko, kaya sinama ko ito Yung iba kasi, nung narinig na may pag-iingat ng Diyos, tinisteng sa ahas. Please lang ha, ang alam kong iniingatan ng Diyos, yung aksidenteng natuklaw. Pag ikaw ay may relasyon sa Diyos, aksidente ka natuklaw, iingatan ka ni Lord. Pag sinadya mong magpatuklaw, bahala ka. Naalala ko yung kinukwento ni Bishop. Meron daw lumapit sa kanya. Sabi raw Bishop, natuklaw po ako ng ahas. Sabi daw ni Bishop siya, huwag kang mag-alala, may pangako ang Diyos. Sabi sa atin, matuklaw man tayo ng ahas, di tayo mamamatay. Pinag-pray, gumaling, hindi namatay. Mga ilang panahon lang daw, bumalik uli kay Bishop. Bishop, magpapapray uli ako sa iyo. Bakit? Ano nangyari sa iyo? Nakagat po ako ng asaw. Sabi ni Bishop daw, ayun lang. Walang sinabi ang Bible tungkol diyan. Ay, ahas lang ang sabi
Ay, pero sige, titistingin natin, susubukan din natin. Oh, pinag-pray daw, ay, ayos din daw nga eh. Oh, naulol yung aso, Nagumaling naman din yung tao daw eh. Praise God. Pero anong punto ko? Huwag nyo namang sadyain. Huwag nyo namang, ay, ingatan ako ni Lord, sana mga kubrong yan, mga bibiyahing yan, kagatakaw. Huwag nyo naman sadyain. Huwag naman kayo makikita kong naharang sa karsada at sinasabi nyo, iniingatan ako ni Lord. Tapos sasabihin nyo, taga J1 San Jose kayo, maayos kayo. Okay. The Lord says, if you love me, yan, ganda na nito. And talagang tayo magtatapos na, promise. The Lord says, if you love me and truly know who I am, I will rescue you and keep you safe. Paano mararanasan ang pag-iingat ng Diyos? Make sure that you love God. Sabi mo nga sa iyong katabi, mahal mo ba si Lord? Ba't ibang tinanong mo, sabi na isa, mahal kita. Mahal mo ba ako? Maayos ka nga. Naman niya. But seriously, ako'y naniniwala that this is the question of the Lord for every one of us today. Peter, do you love me? Anak, mahal mo ba talaga ako? Kasi, ito naman ang pangako niya. Because if you love me and truly know who I am, I will rescue you and keep you safe. Wow. Come on, let's give glory to God. Diyos na mismo nagsasabi sa atin, mahalin daw natin siya, kilalanin natin siya ng totohanan. Kilala mo na ba talaga si Lord? Kilala mo ba talaga si Jesus? Know Him, and know Him even more. Alam ko kahit yung mga new friends natin, kilala mo na si Jesus for a very long time. Even before ipanganak si pastor, kilala mo na si Jesus. But one thing na gusto kong malaman mo at itanong sa iyo, do you really know Jesus? Kailangan maging malinaw sa atin that we need to accept Jesus as our Lord. Receive the grace of salvation that only found in Christ. And the Lord will rescue you. When you are in trouble, call out to me. I will answer and be there to protect and honor you. You will live a long life and see my saving power. Wow. Sino rito ang gusto mabiyayaan ng mahabang buhay? Kailangan mong maranasan ng pag-iingat ng Diyos para hindi ka mamatay agad. Isang way daw para humaba ang buhay, pag-iingat din ni Lord. Akala kasi nung iba, diet lang yan. Nasa diet yan. Kung gusto mong humaba ang buhay, healthy diet, healthy living. Hindi lang yon. Ay, may mga kilala ko, healthy living, ang kinakain, gulay. Pala may mga insecticide yung gulay, patay din eh. Anong punto ko, church? Protection is from the Lord. If you want to live a long life, nakita naman natin yung mga naunang verses dyan sa verse 16, di ba? Love God, know Him more, and His protection will be upon you. So this time, as we end, may I invite everyone to stand up, please. And we will worship the Lord. Sasabihin natin na sa Kanya, tayo'y ligtas. Sino nagsasabi na kay Lord, ako'y ligtas? Sino nagsasabi, kailanman hindi na ako lalayo kay Lord? Can we sing that song? Bridge part yun, di ba? Sa piling mo ako'y ligtas. Bisan pa, kailanman ilalayo. Ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa
ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Minsan pa, sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man, kailan man, kailan man ilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y kailanman, kailanman ilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Come on, sabihin mo kay Lord. Sandigan ng yes, Lord. Puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man, kailan man, sabihin mo kay Lord, kailan man, yes, Lord, this is our prayer. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo. Let the people of God sing. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Lord, narinig niyo po ang dalangin ng inyong mga anak. We're praying and asking for your grace na kailanman ay hindi kami lalalayo sa inyo. Salamat, Lord, because those who stay under the shadow of God will be protected. Salamat sa inyong pag-iingat. And I pray in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church na walang ibang hinahangad kundi ang mahalin ka at ang mas makilala ka pa. And we believe, O Lord, that as we do those things, ang pag-iingat niyo po ang patuloy naming mararanasan. I am declaring in Jesus' name
na ang pag-iingat niyo po, Abba Father, ang mararanasan ng bawat isa. Iingatan niyo po ang aming mga pamilya. Iingatan niyo po ang aming mga hanap buhay. Iingatan niyo po ang aming mga pinagkakakitaan. Iingatan niyo po ang lahat ng mga may businesses. Iingatan niyo, Lord, ang aming finances. Iingatan niyo, Lord, ang aming health. Iingatan niyo, Lord, ang aming mga anak. Iingatan niyo, Lord, ang aming present. Iingatan niyo, Lord, ang aming future. Iingatan ninyo ang lahat ng patungkol sa amin. Thank you, Abba Father, for you are the God who protects. And Lord, thank you because protection is from you. Lord, thank you because safety is not the absence of danger, but the presence of the Lord sa aming mga buhay. We glorify your name, we honor you, and we thank you sa inyong laging pag-iingat at pagtatanggol sa amin araw-araw. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.